Puro kabutihan ang gagawin. Hindi man ako marunong mag-English. Hindi man ako magaling sa batas. Pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Ay, mahal na Pangulo, magandang gabi po. Mahal po sa inyo. Lagi. Yan po. Maraming kulay. Lahat ng kulay. Dahil gusto nyo magkaisa sa bayanan. Kaya lahat po ng kulay. Kayo lang po ang magpapaisa sa ating bayan na to. Maraming pong salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Kaibigan tayo. Matagal ka pa naman. Salamat. Hindi kita makalimutan. Salamat po. Mahal na Pangulo. Ngayon, sa video. Ito na po ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga Davao at sa mansulok na mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Pangulo natin, ang Rodrigo Duterte page sa YouTube. Nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. Pupunta ako dyan, mabibigay ako ng jacket. Okay, ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for me na maimbitahan po ng isang former president ng Pilipinas. Alam nyo, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po, sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan ka, kaharap mo ang presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito, yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako. Tinatawag ko siya mahal na Pangulo. Sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam niyo, hinanda ng pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at napadagdag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun. Napapunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ho, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, mag-iisipan ko. A lot of times, marami kami pagtatawag, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo,
kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po, yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nagdesisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, naluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad kong TV host na alokin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po'y tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin, Sentro Bongo, na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo, pinagdasal ko mo itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko serbisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na wala nag-aaway, walang kulay na pinipili, nagkakaisa nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yutos niyo sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Ang puso mo at isip ay para sa bayan. Magtatanggol, maglilingkod, yan ang iyong sinumpaan. Bayani. Basta ako, wala ni katiting na mag-iisip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang gagawin. Hindi man ako marunong mag-English. Hindi man ako magaling sa batas. Pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Ang tagal ko pong hinintay ito. Of Mr. Philip Salvador for the 2025 senatorial election is being presented to this council for your approval. Any objection? Hearing none, may we request now, Mr. Moderator, may we request our candidate to be Mr. Philip Salvador to give us a few words. Dili, uy. Mayong gabi, kaganyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Nagkakilala po kami 2003 together with our Senator now, Christopher Lawrence
Yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, nandun po ako, totoo rin po yung sinabi ni Senator Bongo, na talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang storya ng buhay na isang tao, yun po ang kay PRRD. Kaya nga lang po, hilasan siya. Sa inyo po kung lahat na narito ngayon, sabi nga po ni Mr. President kanina, he did not expect na ganito tayong karami. Alam niyo po, yung pagpunta niyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niyang suportahan niyo ang PDP. Medyo lumakas yata ang boses ko. Na-excite lang kayo naman, oo. Matagal na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. As a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam nyo noon, nung siya'y nangangampanya noong 2019, kabado yan, nagbabasa, binabasa lahat yung sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down ano ka na lang, kung ano na lang yung nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako, umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po, nung maging senador siya, spontaneous na po ang kanyang mga sinasabi. Talagang mararamdaman mo sinasabi niya na nanggagaling sa puso. Mula noon po, na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagseserbisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling. Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kay Senator Bongo po, naramdaman ko, buhat pa po noong presidency ni PRRD, naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman palang ilapit ang gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan po natutunan ko. Isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung pong sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat.